Pasensya ka na. Hindi ako madasal. But for my child, I will do everything. Lubhang nasaktan si Zoe sa nangyari nga kay Dax. At kaya naman abot langit din ang kanyang galit dito kay Annalyn. Ayaw nga niya na lumapit si Annalyn sa kanya. Nawala na siya ng tiwala kay Annalyn dahil siya ang dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay. Siya ang dahilan kung bakit naging critical nga itong si Dax. Kung hindi nila nalaman kung saan sila, maaaring walang nangyari at nakaalis na sana sila. Doon, hindi mapapatawad ni Zoe ang kanyang kapatid na si Annalyn dahil sa lubhan na nga itong pakialamera sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, habang itong si Dax ay inooperahan na nga sa operating room, si Zoe naman ay natutong magdasal. Hindi siya nagdadasal alang-alang sa kanya. At alam naman niya na makasalanan siya. Subalit alang-alang sa kanyang anak, hinihiling niya sa Panginoon na sana ay buhayin pa itong si Dax. Nang sa ganon, hindi magdusa ang kanyang anak at mabuhay ito ng maayos. Maranasan ng kanyang anak ang buhay na maganda, hindi kagaya ng buhay niya na miserable na nga. Sabi niya sa Diyos na kung mabubuhay ang kanyang asawang si Dax, sisikapin niya na mamumuhay ng maayos. At may takot sa Diyos ang kanyang anak. Bubuhayin niya ito na may kasamang gabay ng mga magulang. Hindi niya ipaparanas kung anumang naranasan niya sa dalawa niyang magulang kung saan pare-parehas sa kriminal. Hindi niya ipaparanas ang buhay na miserable. Deserve ng kanyang anak ang isang maayos na pamilya. Sa kabilang banda, ito nga si RJ at itong si Lynette, si Giselle, at itong si Madam Chantal nag-uusap-usap na nga kung paano nila kakausapin at kung paano nila ipakalma itong si Zoe. Nahihirapan si Doc RJ, lalo na pagdating kay Annalyn dahil lubhang malaki ang galit nitong si Zoe. Ito din si RJ kung ano ang sasabihin or gagawing statement dito nga sa kanyang anak na si Zoe nang sa ganun ay hindi siya madamay at hindi siya makulong kasama nga nitong si Dax kung sakaling mabubuhay pa nga itong si Dax dahil tiyak naman na sa kulungan ang tuloy nito. Ngunit sumagot nga itong si Giselle at sinabi nito na klarong-klaro naman dahil sa kanyang ginawa ay talagang pinapatakas niya itong si Dax kung kaya't kailangan din itong si Zoe ay makulong din at paparusahan. Naman ni Mrs. Dubois, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala kung bakit ganon itong si Giselle dito kay Zoe. Kung magsalita siya ay para siyang hindi kadugo. Wala siyang malasakit dito kay Zoe. Yun ang sabi nitong matanda. Agad naman siyang sinagot nitong si Giselle at sinabi na wala talaga siyang amor sa kanyang apong si Zoe. At natitiyak niyang may kasalanan din ito kagaya ng kanyang magulang na si Moira sapagkat kasabwat ito umano ni Dax. Silang lahat ang nagplano ng lahat kung kaya't nararapat din na makulong siya sapagkat ang mga kriminal ay dapat nakakulong. Katwiran pa niya, kapag hindi nga ito nakulong ay patuloy pa rin ito ng gagawa ng kasamaan at lalo pa rin itong magdaragdag. Wala ng pruweba o wala ng chance na magbago pa sapagkat yun na talaga ang nakasanayan nila. Tama naman itong si Giselle. Patunay lang doon ang ginawa nitong si Doc Carlos kung saan tinakasan niya ang kanyang kasalanan. Hindi nasolve, hindi nakulong dahil nagkunwari itong baliw. Ibig sabihin ay niloko lang niya lalo ang mga tao. Pinaniwala niya na siya ay baliw nang sa ganun matakasan niya ang batas. Nang sa ganun malaya pa rin siyang magkakakilos at hindi siya nakakulong. Kaya naman ngayon ay nakagawa pa rin siya ng krimen sapagkat siya lang naman ang nag-utos para barilin nga itong si Dax nang sa ganun ay mawala ng tuluyan. Tunay lamang na magiging panganib lamang ang lahat kung hindi ito nakakakulong dahil hanggat nasa labas ito ay malaya itong gumawa pa ng krimen nang hindi nila nalalaman. Sa kabilang banda, ito namang si Chang Susan ay magsasalita at magre-react nga doon sa nabisto nga na ugnayan ni Dax at nitong si Zoe. Natitiyak umano ni Chang Susan na itong si Zoe ay kasabwat din ng kanyang inang si Moira dahil sa close sila nitong si Dax. Noon pa nga ay inutusan ito ni Moira. Tama naman itong si Chang Susan, pinaibig nga niya itong si Dax hanggang sa nahulog ang loob niya dito kay Dax.
Nung una ay gagamitin lang sana itong si Dax. Ngunit hindi nila sukat akalain na magkatuloyin nga ang dalawa at ngayon ay magkakaanak pa. Na siyang ikakagulat at ikakasyak nga ng lahat. Dahil sa buong akala nila, itong si Zoe na napaka-arte ay hinding-hindi papatol sa isang kagaya ni Dax na isang mababang uri lang na nilalang. Parehas mag-isip itong si Chang Susan at itong si Giselle. Hindi siya naniniwala na inosente itong si Zoe. Sa kabilang banda, ito namang si Annalyn ay patuloy na mabulag-bulagan, magtanga-tangahan. At naniniwala siya na si Zoe ay walang alam sa lahat. Naniniwala siya na wala siyang alam sa mga plano ng kanyang ina. Ito nga ay talagang nakakapagtaka kung talaga bang henyo itong si Annalyn o isang napakatanga na tela. Mas magaling pa nga itong mag-isip si Chang Susan kung ikumpara sa kanya. Mas ikakagulat pa nga nila sa oras na matuklasan na nga nila na si Zoe pala ang dahilan kung bakit nahulog sa bangin itong si Lolo Pepe.